Kilala niyo po ba ito? Siya po si Police Officer Balahadia. Bakit sangkot ba siya sa kidnapping? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang Talo ang dalawa, si Lolo Pepe ay naririnig sila. Malakas ang sigawan nila. Alam ni Lolo Pepe na may kaaway si Moira. Sinilip niya ang bintana. Nakasiwang ito ng kaunti. Samantala, nagalit rin si Zoe. Inawat niya ang mami niya baka kasi mapindot at mabaril si Carlos. Sabi ni Zoe, "Mami, ibaba mo nga ang baril mo." Sinusubukan naman ni Carlos si Moira. Sabi niya, "Ano, papatay mo ako sa harap ni Zoe? Yan ba talaga ang gusto mo?" Sugot ni Moira. Habang nakatutok ang baril, "Hindi ako magdadalawang isip na barilin ka, Carlos." Hinamon na naman ni Carlos si Moira. "Eh di gawin mo, patunayan mo na magaling kang ina. Sirain mo lalo ang buhay ni Zoe." Nagalit na ng husto si Moira. Sumigaw na siya. "Ah, ganun ha?" Sumigaw ulit si Zoe at inawat si Moira. "Mommy, please, don't kill my father. Don't kill my father." Nakikinig pa rin si Lolo Pepe. Sabi ni Moira, "Si Roberto Tanyag lang ang ama mo." Sabi naman ni Zoe, "Pero kay Doc Carlos pa rin ako galing. I still owe him my life. Mommy, please, tatay ko pa rin siya. Kaya please, please don't kill my father." Nagulat si Lolo Pepe sa mga sinabi ni Zoe. Kumalma si Moira. Maya-maya ay umalis na siya at iniwan ang mag-ama. Napasabi sa sarili si Lolo Pepe dahil sa mga natuklasan niya. Si Doc Carlos, ang tunay na ama ni Zoe. Nagayakapan naman ang mag-ama at nakita ulit ito ni Lolo Pepe. Samantala, hindi mapalagay si Lineth sa inasta ni Carlos, lalo na nung nagtanong siya, bakit siya tinawag na daddy ni Carlos? Duda siya sa sinagot ni Carlos tungkol sa pagde-deny niya. Bakit siya tinawag na daddy ni Zoe? Gusto makausap ni Lineth si Zoe, baka sakali may makuha siyang detalye o clue. Maiisip ni Lineth na humingi ng tulong kay Annalyn para makausap niya si Zoe. Tatawag siya sa anak. "Anak, nakausap ko si Zoe pero may mga tanong sa isip ko na siya lang ang makakasagot. Maaari mo bang tulungan ako?" Sabi ni Annalyn. "Oo naman po, Nay." Sabi ni Lineth, "Meron bang paraan para malaman mo kung nasaan si Zoe? Gusto ko sana siyang puntahan." Sagot ni Annalyn, "Sige po, Nay, maghahanap po ako ng paraan para makontak ko po si Zoe." Samantala, ginagamot ni Zoe ang mga sugat ng lolo niya. Hindi naman makatiis si Lolo Pepe na hindi matanong si Zoe tungkol sa tunay niyang ama. Pero hindi naman siya nagpapahalata na may narinig siya kanina. "Apo, pwede bang magtanong?" Sumagot si Zoe. "Opo, Lo." Tinuloy ni Lolo Pepe ang pagtatanong. "Kilala mo ba ang tunay mong ama?" Nakatitig lang si Zoe. Hindi siya makasagot. "Bakit niyo po natanong, Lo?" Sagot ni Lolo Pepe. "Wala lang, naalala ko lang kasi. Ngayon alam mo na hindi si Obeng ang tunay mong ama. Magpipilit kang malaman kung sino talaga ang daddy mo. Alam mo na ba kung sino ang tunay mong daddy?" Dahan-dahan sumagot si Zoe. "Opo, Lo. Nakilala ko na siya. Pero kahit nakilala ko na siya, si daddy pa rin ang tinuturing kong tunay na ama. Mas nararamdaman ko ang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa akin." Sabi ni Lolo Pepe. "Apo, mahal kita. Kahit anong mangyari, apo kita. Tinuturing pa rin kitang tunay na apo." Samantala, nagpunta ang mga pulis sa ospital kung nasaan nakakonfine si Giselle. May ginagawa silang investigasyon tungkol sa kaso ni Lolo Pepe. Nagpakita siya ng litrato sa cellphone. Sabi ng pulis, "Kilala niyo po ba ito? Siya po si Police Officer Balahadia." Tiningnan ni Giselle. Nagtataka siya. Sabi niya, "Bakit? Sangkot ba siya sa kidnapping?" Inagaw ni RJ ang cellphone. Sabi ng pulis, "Posible po naman. Matagal na kasing may record ito sa amin." Nung makita ni RJ, sabi niya, "Natatandaan ko na siya. Siya ang nagtago ng CCTV footage na pinagtakpan niya dahil bata siya ni Moira. Pero wala naman daw talaga sa kanila ang CCTV footage. Nagsinungaling siya para kay Moira. Ngayon naulit na naman. Ibig sabihin, magkasabwat sila ni Moira." Sa pag-alis naman ni Carlos, malalim ang iniisip ni Moira. Nag-iisip siya ng panibagong plano.
Maya-maya ay lumapit si Balahadja sa kanya. Sabi ni Balahadja, "Madam, ano po ba ang plano kay Tanda? Gusto mo dispatchahin na natin?" Napaisip si Moira, nagdadalawang isip. Sabi niya, "Okay lang naman yun sa akin. Ang kaso si Zoe. Ayaw niyang ipapatay si Tanda." Sagot ni Balahadja, "Gusto mo ma'am, pauwiin mo muna ang anak mo. Pag umuwi na siya, kami na ang bahala kay Tanda." Pero ang hindi nila alam, naririnig sila ni Zoe. Ayaw niya ang ganong plano na masaktan ang lolo niya. Kailangan niya magawa ng paraan na makatakas si Lolo Pepe. Pero paano? Sabi niya, "Hindi niyo pwedeng saktan ang lolo ko. Kailangan makaligtas siya." Dahil sinusubukan ni Annalyn na matawagan si Zoe dahil na rin sa request ng kanyang nanay. Makakausap ni Annalyn si Zoe. Nakipagtulungan na rin sina RJ kasama si Annalyn para ma-detect ang kinaroroonan ni na Zoe, Moira at Lolo Pepe. Dahil alam ni RJ na magkasabwat sina Balahadja at Moira, unti-unti ay madidetect ng mga pulis ang tawag ni Annalyn kay Zoe. Madidetect nila ang lokasyon ni Zoe. Maghahanda na sila sa pagsalakay. Samantala, habang kausap ni Annalyn si Zoe sa cellphone, galit siya. Sabi niya, "Ano yun, Annalyn? May naisip ka na naman bang dahilan para pagbintangan mo ako?" Sumagot si Annalyn, "Hindi ako tumawag para makapag-away sa'yo. Tatanungin lang kita kung may ginagawa ka bang paraan para mahanap si Lolo. May balita ka na ba?" Sabi naman ni Zoe, "Ano ka ba, Annalyn? Siyempre meron. Kaya ako palaging nawawala dahil naghahanap kami ni Mami kay Lolo. Pero wala pa rin kaming leads sa kinaroroonan niya." Sumagot ulit si Annalyn, "Gusto ko palang makausap ni Nanay. Saan ba kayo pwede magkita?" Sagot ni Zoe, "Ha? Bakit na naman? Bakit niya ako gustong kausapin ng personal? Hindi ba pwede sa telepono na lang?" Pumayag na lang si Annalyn. "O sige Zoe, sasabihin ko na lang kay Nanay." Samantala, nag-iisip ng paraan si Zoe kung paano maliligtas ang lolo. Dahil sa oras na umuwi siya, mawawalan na ng tuluyan ang lolo niya. Maya-maya ay nilapitan ni Moira si Zoe. Sabi niya, "Zoe, umuwi ka na sa hotel. Magpahinga ka ron. Marami na rin ang nangyari ngayong araw." Pero hindi naman makaimik si Zoe dahil wala nang dapat pang mangyari sa lolo niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap.